Hi everyone, I'm Riri and welcome to Gigantes Island. So, nandito kami ngayon sa Gigantes Island and nandito kami sa Gigantes North. So, ito yung part na hindi masyado pinupuntahan ng mga turista or kung meron mang napupunta, usually overnight lang. Kasi yung madalas sa pinupuntahan ay yung dun sa south kasi doon makikita yung mga most of the islands included sa island hopping. But for us, mas gusto namin i-explore yung part na hindi masyado pinupuntahan ng mga turista tulad na lang ng Gigantes North. So, dito kami naka-check-in sa Sisan Beach Resort. Yung spot na to ay beachfront, tapos sunrise yung view na makikita ninyo. So, dito na namin pinili sa may sunrise view kasi mas mahirap gumising ng maaga for the sunrise. So, at least dito, malapit na lang kami. Bigyan ko kayo ng quick room tour, yung loob. So, very straightforward naman. Kaya, mabilis lang to. So, nakuha ko to for 1.5 per night. And we will be staying for 4 nights. So, ayan, pagpasok dito sa room, may isang bumbilya lang, no? Kaya medyo madilim yung lighting, hindi ganun kaliwanag. So, very basic yung room and nakasampay yung mga pantalon namin kasi nga, tawag dito, yung sa pagbaba namin ng boat, ayun, kailangan namin may konting tubig kami na nilakaran. Ayan, so, tara, quick room tour. So, nandito sa left side yung bed. And then, dito naman sa right side, ayan, merong socket. Tapos, meron dito yung pwedeng pagsampayan. Diyan na nga namin sinampay yung pantalon namin. And then, dito naman sa kabila yung, sa likod ng pituan yung sapatos. Tapos, nandito yung mga iba naming gamit. And they have AC. Tapos, meron ditong cabinet. Ayan, nilagay lang namin yung iba naming gamit dyan. Yung bed, ayan, kasya yung dalawa. Tapos, meron naman silang provided na towel. And some toiletries like tissue, alcohol, and then soap. And dito naman yung kanilang CR. So, meron silang balde at tabo. They have shower, pero wala tayong bidet. And here's the toilet, and then trash can, and then lavatory, and then they have here mirror. Yan. So, malinis naman, kaya all goods na din. Yan. Oh, diba? So, as mentioned, ay nga, napaka-straightforward or napaka-simple ng room. So, we got this room for 1.5 per night. And since we will be staying here ng 4 nights, kaya total of 6,000 yung overall gastos namin sa accommodation. Tapos, nagkaroon lang ng down payment na 1.5. So, ibabawas naman na yun dun sa total cost ng booking. So, next naman is, pakita ko sa inyo yung labas. Yung resort na to ay beachfront. So, bali pagpasok natin dito sa may gate, ito, meron silang mga upuan dito. Wow, that's the monkey, guys. Naririnig ko kasi kanina, may mga naglalaglagan na bunga. Akala ko baka ibon lang or what. Tapos pag tingala ako, there's monkey. Wow, grabe. Amazing. Oh, dalawa ata sila. Oo nga, dalawa nga. Wow. Wow, oh, diba? Like, grabe, mind-blowing, guys. Monkey. May monkey doon. Ayan o. Shring! Yan dyan. May monkey dyan. And hindi ko akalain na makakakita ako ng wild monkey dito sa may Gigantes North. Iba talaga yung ganda ng isla na to, no?
Wow! So, bale ito kasing location ng Sisan Beach Resort. Etong dulo niya, ayan no, yung bundok, parang ito na yung dulo mismo ng bundok, ganun. Kaya gubat na gubat talaga yung pakiramdam. O, diba? Oh, ha? So, akyat tayo dun sa taas para maipakita ko sa inyo kung ano yung view dito sa ginawa nilang viewing deck. Ang ganda, ang colorful ng lugar kasi ayan nga, ginamit nila yung mga local na halaman na tumutubo na dito mismo sa isla. Tapos, ang colorful and ni-landscape yung mga halaman. And then, nakadagdag din sa ganda ng isla is ito nga yung sa bundok na katabi na nitong Sisan Beach Resort. So tara, akyatin natin yung doon sa taas. Hindi naman ganun ka taas yung akyatin natin, no? But I think maganda yung view na makikita natin dyan. Let's go! Okay, ang lapit natin dito sa signage nila. Isla Gigantes. Tapos, ito naman yung resort. Yung accommodation, I mean. And then, ayan yung garden. O, diba? Ang ganda talaga nung pagkaka-landscape nila nung garden. Tapos, ano din, naka-full bloom yung mga halaman. Actually, sobrang lawak nung resort na to. Kasi, ayan o, meron pa silang basketball court. Or, at least a ring, diba? Merong basketball ring. And then, merong ditong parang tatlong building na for different types of their accommodation. Ayan, so 1, 2, and 3 kami. Nandun kami sa pangatlo. Ito, pwede rin pala mag bonfire. Bonfire nga ba yan? Parang, oo no, pang bonfire yan. Kasi yan, may mga bato na pwedeng upuan sa palibot. So, dito din, meron silang duyan. Actually, napansin ko, parang halos lahat ng mga bahay dito, merong duyan. Cool! Duyan, duyan! So, kung mag-order naman kayo ng food, dito nila yun isa-serve sa malaking parang dining area. So, may mga tables and chairs. Tapos, dito din ninyo makukuha yung water. Yan, may water dispenser. It's not hot and cold, pero distilled water naman. Tapos, meron din silang video okay. According to Ate Gina, so free naman yan for the guests. Basta cut-off time lang ng pagkanta ay 10 PM. Meron din sila ditong maliit na tindahan. Kung gusto niyo ng hot water, pwede kayong humingi lang dito. So, tara dito sa another. May mga bubuyog kasi dahil nga, diba, daming halaman, daming puno, kaya, ayan, expect nyo din na madaming mga insekto, pero hindi naman sila nang aano, kaya huwag kayong matakot. Ayan, ito yung dagat, and ang banayad lang nung alon, and given na tanghali ngayon, no, pero halos walang kaalon-alon. Tingnan natin sa mga susunod na araw kung ganito pa din. Another noticeable dito is itong dami ng shell. Ang dami niya na halos na-cover niya na yung itong dalampasigan. Kaya dapat talaga naka-tsinelas. And yung tsinelas mo hindi pwede yung manipis. So, ako gamit ko is itong lamiran sandal. So, makapal. Kaya safe naman tayo. Ito yung kanilang wifi dito sa Sisan Beach Resort. Piso Wi-Fi. Ito lang yung way para makakonect tayo sa outside world kasi nga walang signal dito. So, nakatambay kami dito sa may Wi-Fi area. Kailangan mong maghulog ng coin para makapag gamit ka ng internet at para makapag-communicate sa family mo, relatives, friends. Kasi wala talagang signal dito ng mobile phone, no? Kaya, eto, meron sila ditong this machine, piso wifi, pero 5 piso yung kailangan mong ihulog for 1 hour.
So, go to settings, tapos click Wi-Fi. On yung Wi-Fi. And then, tapos select yung CSAN Piso Wi-Fi. Okay, obtaining IP address. Ayan, so loading. So, after nun, ito yung lalabas dun sa inyong cellphone. Tapos, i-click natin yung insert coin. Okay. Ihulog na natin dito. Daria. Ayan. Ayan. Tapos, done paying. Tadonks. Alright, so ayan, we have now internet. Amazing. For a few minutes, makakapag browse na tayo. Alright, so success yung ating Wi-Fi. Nakapag-send ako ng video to a friend of mine. Oh, ha? Okay, so nag-explore kami now. And actually, wala ka naman kami exact destination in mind. Basta may nakatala kaming kalsada. Tapos, ito, nilalakad na namin. And, pataas. So, dito, gusto sana namin magrenta ng motor. Pero, wala daw pinaparentahan yung accommodation namin. Either, ayan, parang ganyan sa ano. Either ang gagawin namin is habal-habal. 200 per head. Tapos, may mga tricycle. Kaya, baka option din yun. We're not sure yet. So, narating namin yung dulo. Itong part kung saan makikita yung sunset. Doon kasi sa accommodation namin, sunrise yung view. So, nilakad lang namin kanina yung kalsada and ito yung natumbok namin na dulo. And unfortunately, wala kaming dalang tripod and wala rin kaming dalang flashlight. Kaya baka hindi kami makapag-sunset today. Kaya we're just scouting yung lugar. Pero, ayun, ang ganda din dito sa spot na to. So, wala masyadong scallop shells dito compare doon sa kabilang side, yun doon sa may sunrise view. And ang payapa talaga ng dagat, grabe. Sobrang ang ganda. Solid. So sana pagka bumalik kami dito sa mga susunod na araw, ganito pa din kaganda yung panahon, yung sky, hindi umuulan. No, kasi yun pa, wala din kaming dalang payong o kaya poncho, kaya hindi kami ready talaga na magstay ng matagal dito sa spot na to. So, saya, grabe. Napakaganda. Ang unique ng lugar na to. So, nakapag-scout na kami dun sa lugar, kaya babalik na kami. Medyo nagbabadya na yung rain clouds. So, dito tayo dadaan. Binabaybay na namin yung kalsada na dinaan namin kanina. Tapos, nakapag-tricycle kami. 10 piso lang isa. Bale, dito lang kami nagpababa sa may mini grocery store. Bumili lang kami ng drinks. Tapos,
Tapos, eto na, naglalakad na ulit kami. And ang good thing dun is, nakontrata namin siya for a land tour tomorrow. So, 200 per pax. So, hello! Hi! Hindi ko napansin na. Doon! Ayan, may mga bata sa Alateris. Ayun, so going back, ayun nga, bali 400 yung arkila namin. No, and ano na yun, whole day na yun. Kaya, I think solid na yun. Swak na swak for land tour tomorrow. Sana maganda din yung panahon. So ito, malapit na tayo dun sa dulo na sementadong daan. Tapos, ito yung community ng Gigantes North. Tapos, yung sa kabilang side ng kalsada, ayan, dagat. Diyan natin naabangan yung sunrise bukas. So, ayan, lupa na yung nilalakaran namin. Tapos, merong mga scallop shells. Ayan, ito yung typical na kalsada naman dito sa community ng Gigantes North. Mga bata, ayan, naglalaro lang sa kalsada. Hello! So, ayun, nag-survive naman kami, no? Nakabalik na kami ng may liwanag pa at hindi umuulan dito sa resort. So, malapit-lapit naman na kami. Yung dito sa Gigantes, bukod sa parang ang daming mga ibon, tapos ang dami din mga kung ano-ano mga halaman. Talagang probinsya vibe yung dito. Yung may mga paliga, tapos mga nagsisiga sa hapon, tapos mostly may mga duyan sa labas ng bahay. Diba? Ang chill talaga ng vibe. So, ayan. Bale, nakabalik na kami dito sa resort bago tuluyang bumuhos yung ulan. So, at the moment, umaambon. And it's currently 5:12. Okay, so hinihintay na lang namin yung dinner namin. Bali, umorder kami ng dinner. Scallop and puset. Tapos anytime soon, pinapaserve na namin. So, para makapagpahinga din kami ng maaga, makabawi ng tulog, ng pahinga. Kasi tomorrow, magsa-sunrise shoot tayo dito sa Gigantes Island. And magkakaroon din tayo ng land tour. So, kailangan natin bumawi ng lakas. So, good morning! So, today is our day 2 dito sa Gigantes Island and it's currently 5 AM and naglalakad kami papunta dun sa spot kung saan kami kukuha ng sunrise. So, parang medyo may kulay na yung sky. Mayroon na yung orangey na sunrise. So, kailangan namin magmadali to set up. Grabe, ang ganda. So, update ko kayo later. After a few minutes ng paglalakad, ito na yung spot na napili namin for the sunrise. Ayan, nag-set up na dito sa Nilayon. And then, ako dito lang nakatayo. So, cloudy today. Kaya, let's see kung ano yung makukunan natin despite a cloudy sunrise. Busy. Alas 6 na or mag-aalas 6 na kaya and nakasikat na din ng husto yung araw. Tapos sobrang cloudy talaga kaya babalik na kami. So siguro tomorrow on our third day mas aagahan namin yung pagising at yung pagpunta dito sa location. Kasi kanina mapapansin nyo, diba, alas 5 na and maliwanag na. So dapat mas agahan pa namin para talagang yung bukang liwayway yung makukunan namin tomorrow. So sana hindi ulit umulan and sana mas clear na yung sky.
Amazing. So, ayan, pabalik na kami. Dito kami naglakad sa may, sa may main road nila. Pwede naman dun sa may, ano ba to? Dalampasigan. Pero kasi, madaming bangka na, alam mo yun, nakapark. Kaya may mga tali-tali. So, mas madali maglakad dito sa may main road kaysa doon sa may dagat. Kaya, yan. So, anong oras na ba? Ayun nga. So it's already 6:02 and ang next agenda namin ay yung land tour na kinontrata namin kahapon. So, hihintayin lang namin si Kuya Boy at mamayang 8 AM para i-tour kami all over dito sa island. Makita namin yung ganda ng Gigantes North. And this is my favorite pathway. Tingnan nyo naman, diba? Lakas maka-probinsya feels talaga dito. Wow!